Naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa buong bansa ngayong araw. Dinakip ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang Pangulo ng Republika matapos hatulang guilty sa isang kasong may kaugnayan sa katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang hindi inaasahang pangyayari ay naganap kaninang umaga sa loob mismo ng palasyo ng Malacanang. Ayon sa mga ulat, mismong ilang miyembro ng Presidential Security Group at matataas na opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines ang nagsagawa ng pag-aresto. Kasunod ng kautusan mula sa isang espesyal na hukuman. Lalong naging mainit ang issue matapos hindi matagpuan si President Kuting ng Norte Jr. ng kasabay sa oras. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin malinaw kung nasa ng Pangulo. Naglabas naman ng pahayag ang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas na nagsasabing sinunod lamang nila ang utos ng batas at kanilang mandato na ipatupad ang hatos ng korte. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang at wala pang opisyal na sagot mula sa mga opisyal ng pamahalaan hinggil sa pagkawala ni PBBM. Lalong nadagdagan ng haka-haka na maaaring tumakas o itinago siya ng mga kaalyado upang makaiwas sa pag-aresto. Patuloy naming tututukan ng isyung ito at magbibigay ng pinakabagong detalye sa mga susunod na oras. Isa lamang ang malinaw sa ngayon, ito'y isang makasaysayang yugto sa kasaysayan ng ating bansa na tiyak na mag-iiwan ng matinding epekto sa politika at pananampalataya ng taong bayan sa pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Government in the next 365 days, do you think mababago? Culture ang problema. So, ang tanong, ano ba talaga ang problema? Sinasagot ko na nga kultura ang problema. Naghalo-halo na, nag-ilang siglo, ang dumaan, limang siglo, 504 years ang dumaan. Mula noon hanggang ngayon, nagpalit lang yung mga loko-lokong praile noon, yung mga Guardia Civil, yung mga gobernador ng Kastila, yung mga ilustrado, yung mga may kaya, sila na nakinabang, kinurap. Para mag-survive ang mga ninuno natin, they have to toe the line, yumuko, tanggapin lahat, wala tayong magawa eh. Tapos nun, ganun din sa panahon ng mga Kano. Masaya doon kasi medyo tayo yung allies nga eh. Pero yung minsan ang trato nila, unggoy tayo o aso. Tatandaan nyo yung nakalagay doon, beware of dogs and Filipinos. Parang, ano ba yun? Beware of dogs and Filipinos. Tapos nun, sa panahon ng Hapon, kahit yung 5 taon na yon, takot natin, yung mga magulang natin. Nanay ko nun, bata pa, dalaga pa. Tatay ko. Kaya nga, paano natin o bakit natin iniisip na yung problema ng Pilipinas ngayon, kung masasagot ninyo, ano ba ang problema ng Pilipinas ngayon? Eh baka yun, hindi pa tayo pare-pares na sagot eh. Eh matatapos natin, masosolusyonan natin sa pamamagitan ng people power, sa pamamagitan ng pag-aalsa, sa pamamagitan ng pagpalit ng gobyerno. Dapat masagot natin yung tanong din, pagkatapos, anong gagawin natin? Ano ba dapat ang gawin natin para maituwid natin yung 500 taon na yun na nagkaloko-loko ang ating kultura? Nagkaloko-loko, sinungaling, magnanakaw, abusado, ngayon durugista, bangag. Walang pakialam. Nung panahon ng Kastila, uso na yun noon. Walang pakialam. Wala lang. Survival mode, mga tao. Ganon din ngayon. Dog eats dog.
kapwa Pilipino gugulangan. Doon sa airport, kapwa Pilipino, putaragis yan. Laglag bala. Bagay mong pinaghirapan, padala mo sa pamilya, nanakawin yung laman. Ang ititira, mga damit, yung mga grocery, yung mga delata, yung mga tsokolate, kukulumbatin. Kapwa Pilipino. Okay sana kung mga foreigner pero kapwa Pilipino Kapwa Pilipino na inaasahan mo, military, police, NBI, tatarataduhin ka. Yung mga ahensya ng gobyerno na dapat nagbibigay ng serbisyo, tinatarantado tayo. Yung mga politiko na dapat bibigyan tayo ng tamang serbisyo, anong ginagawa? Nanakawan tayo. Yung mga politiko na dati, mahirap pa sa daga. Nung nagkonsihal, tapos doon nag-mayor, ngayon bilyonaryo na. Mga animal yung mga hanip na yan. Kaya ayaw nilang umalis sa pwesto. Hanggang pagkatapos ng mayor, congressman naman, kundi kaya gobernur naman. Palit-palit lang It is this persistent na wrong in our culture ang problema. And it took 500 years in the making. So we cannot just change it in a few days. Yon ay ilagay nyo sa utak nyo. It has to be started from within. Mga taong bayan natin, mga kapwa Pilipino, you start changing from inside. No amount of people power. Nag-people power na tayo ng 2 beses Kita mo hanggang ngayon, pucha, sigaw ng tao Dinaya tayo Nakailang eleksyon na tayo, 14. Dinaya pa rin tayo hanggang ngayon, dinaya tayo. 2028, pustahan tayo, magsisigaw kayo. Dinaya tayo. Lintik na itong sistema natin We have a fucked up country. And some are saying, sila lang ang may karapatan na, parang sila lang ang may dating na, sila lang ang nakakaintindi, sila lang ang makabayan, sila lang ang mga tunay na Pilipino. No! I say no. You cannot have a monopoly of patriotism. Hindi mo pwedeng sarilin. Kasi yung problema, apektado tayong lahat. Hindi porke yung tao hindi kasali, hindi niya naintindihan. Kaya ako nag-isip-isip na ano ba ito nangyayari sa atin? Is it worth dying for? Is it worth the sacrifices? Is it worth the time and effort? Iba sasabihin, yes. Yes, the Filipino is worth dying for. Then go ahead, die. But you cannot. Magaling, ang dami nag-a-analyze, ang daming Yung pinupunto ko, 500 years in the making ang Pilipinas to where it is now. But before that, we don't know how many more years, thousands of years probably, that civilization was thriving. Our forefathers, yung totoong mga Pilipino, yung nandito na, yung nagsettle dito, yung mga raha-raha, yung mga datu-datu. They landed with balangay. Kaya naging barangay. They landed on boats. And some are saying na nung unang panahon, prehistoric times, connected pa yung landmass from the other parts of Southeast Asia to Palawan and all the way. Magkakonekta. Kaya nagkaroon ng tribe. And sa Palawan may mga natutuklasang mga buto-buto at mga earthenware, mga paso-paso. How can you change everything? Lahat na nirereklamo natin. Droga, komunista, nakawan, abuso, dayaan sa eleksyon, kidnapping ng isang Rodrigo Duterte. Abuso nga ng konstitusyon
abuso ng batas eh. Yung batas, nag-work lang para sa batas eh. Pero tayong gumawa ng batas, tayong mga nag-anoint, nag-ordain, binasbasan yung konstitusyon na yan, binabaliwala tayo. Kaya nga, putres, nakakainis talaga eh. Kakainit ang ulo. So, isip-isip. Isip-isip. Sa mga nagsasabi na mag-people power na tayo, isang, tanungin nyo rin sa sarili ninyo, after the people power, what now? I'm not concerned about kung manalo o matalo. Ang sa akin, people power, siguradong tapusin natin. Pero yung pagkatapos, Pero kung babalik lang tayo doon sa dati, nagpalit lang tayo, walang mangyayari. We will have another 500 years na ganyan. Walang pinagbago because wala sa isipan natin yung ano ba talaga nangyayari, ano ba talaga problema. Kultura natin problema eh. We have a corrupt culture. A culture that would take advantage of other Filipinos. Hanip talaga eh. A culture of greed. Sila na lang ang magpolitika eh. Pustahan tayo in Resolution 10, hindi yan papasa eh. Hindi yan matatanggal eh. Because in 6 years, pirma-pirma. Sa Congress, 3 years, pirma-pirma. Walang resibo. Tingin nyo, umaasa kayo, matatanggal yan? Eh, ba't nyo binoto mga tao? Eh, hindi nga eh. Dinaya nga eh. Lintik na itong natin. And then, walang magawa ang taong bayan. Kasi nga ayaw mag-people power ng taong bayan. Ayaw nang lumok. Pinagod yun. Paray rally. Pinagod eh. Ngayon, kung kailan mo mag-people power, nasa na? Wala na. Sawa na eh. Yun nga. Kasi nga yung kultura natin eh. May kultura ng pasika. May kultura ng gustong pumwesto. Sila naman ang kurap. Sila naman ang makikinabang. May kultura na, nako. Kaya nga eh. How do you change 500 years in the making kung ano yung kultura natin yan? Iyon ang problema natin. Because kung magpapalit lang tayo ng liderato, wala mangyayari. We have to reboot everything. And the question is, who will do it? Who will reboot it? Paano mo ayusin? Ano yung gagawin nyo? Yun yung question mark. Because ang usapan, panay, reklamo. Issue. Ano yung solusyon? What is the solution? Who is the solution? Pero bago niyo tanongin yon, what is the problem? How can you solve something kung hindi nyo alam kung ano yung tanong? Tanungin ninyo sa sarili ninyo, ano pa talaga problema natin, Lintik? Ang daming mahirap na Pilipino, ang daming nag-OFW, ang daming iyak-iyak ang Pilipino. Boto tayo ng boto ng gago eh. Tapos nun, hinahayaan natin gaguhin tayo. Tapos gusto natin palitan, pero hanggang doon lang. Palitan lang. Tapos nun, balik na naman tayo doon sa dati. Wala mangyayari sa atin. Kaya nga pagtuunan nyo ng pansin mga kababayan. Ang tanong ko sa inyo, paano ninyo maayos ang isang kultura na kinalakihan natin, nakagisnan natin, pinalaki tayo ng mga magulang natin, ng mga lolo natin, pinalaki tayo ng teknolohiya na minana natin ngayon. Lalo ng mga millennials, pinalaki kayo sa mga cellphone, Google. Mantalang nung araw, punta ka sa library, mag-research ka. Kung palpak yung library mo, punta ka sa National Library, mag-research ka. Pamasahin na lang, talo ka na eh.
Tapos yung visiting hours. Kailan ka makakapunta dun? Ay, ngayon Google na lang. Reklamo pa tayo. Mga kabataan. Hindi pa nga, tatamarin pa eh. Ayaw pa nila mag-Google, pa ni TikTok ang bubuksan, Facebook. Mga online. O Netflix. So paano natin maayos ang isang nakagisnan natin na niluluto siya ng 500 taon. 500 na taon. Kastila, Amerikano, Hapon, Pilipino. 500 taon, 504 years. If I computed it exactly. 504 years. Thereabouts. Ang laki ng problema natin. Because mamamatay tayo, yung henerasyon natin, gaya ng mga naunang henerasyon na namatay, na hindi nila nagisnan ng isang magandang Pilipinas. Masakit eh. Wala na ba tayong karapatan na gumanda ang bansa natin? Wala na ba? Hahayaan ba natin na yung bansa natin ganito na lang? Lulukohin ng Pilipino ang kapwa Pilipino. Papahirapan ng kapwa Pilipino ang kapwa Pilipino niya. Nanakawan, gagaguhin, tatarantaduhin, huhusgahan, bababuyin. Anong klaseng bansa ito? And you're looking for a miracle. You're looking for a leader. You're looking for a group of people who will help you. You're asking the armed forces and the PNP, stand up and rise for us. Tulungan nyo kami. Masosolba nila pagka sila tumayo. Culture, ang problema. Kultura natin, ugali natin. Kasi ang pinag-iisipan lang natin ay magpalit. Magpalit, parang damit, magpalit. Kasi mabaho na. Mabaho na yung damit, palitan mo. Kinakailangan nga, liguan mo na muna. Magpalit ka ng damit, mabaho ka pa rin eh. Ligo muna, ligo. Ganyan-ganyan. Talagang tanggalin mo yung lahat ng latak, lahat ng paho. Ganon dapat, hindi yung magpalit ka lang ng damit, okay na ulit. Hindi. Babalik at babalik tayo doon sa problema natin. And a few years from now, iyak na naman tayo. Dinaya tayo eh. Ninakawan tayo eh. Kurap si ganyan, kurap si ganon. You have to reboot everything with the thinking kung ano yung mali sa ugali natin, sa kultura natin, ituwid na natin mula doon. Sa pagkabata pa lang. Ayusin na natin yung ganun. Because ang problema natin, sarili natin, kalaban natin totoo, ang kultura natin. Hanggang sa hindi nyo natatanggap yun, walang mangyayari sa Pilipinas. Leaders will come and go. Opposition will rise and fall. Filipinos will go out to the streets once in a while. Filipinos will cry, but life goes on. That's the problem. Part of our culture is our resilience. Part of our culture is accepting fate as it is. Yan ang binigay ng Diyos eh. Yan yung para sa atin eh. Yan yung share natin sa mundo na to. Yan yung pizza pie natin na hanggang dyan lang eh. Yan lang kainin mo. Yung mantalang yung iba, mga politiko, buong pizza pie gustong kainin. Sa'yo tira-tira lang, crumbs lang. Para kang aso na bigyan ka lang ng tupad, okay na. Bigyan ka ng 3,000 individual o 10,000 per family sa eleksyon, okay na. Tapos, magrereklamo ka, sasabihin ng COMELEC, may ebidensya ba kayo? Wala, sistema natin eh, palpak eh.
Kultura talaga natin ang diferensya eh. O ngayon, tahimik na naman. Okay na. Tinanggap na. In a few years, reklamo na naman tayo. In a few years, yung mga politiko, mababait na naman. Kumpanya. And it will not end. It's a vicious cycle. Ikot ng ikot lang ang gulong. Pumlibado tayo lagi. Na kailangan baguhin natin yung kultura natin. Ayusin natin. You start from within. Kaya nga pinag-isipan namin sa Sovereign Filipino Guardians of the SFP. We have to do something na magsimula sa atin. Ayusin natin yung sarili natin. Kung hindi natin kayang baguhin yung itaas, at least baguhin natin yung pamilya natin. Ayusin natin yung buhay natin. Huwag tayong umasa sa gobyerno kasi aabutin ka na maging bangkay ka na lang. Hanggang ngayon, hindi pa naayos yung gobyerno. 500 years, ebidensya. 500 years. And all along in those 500 years, makita mo, may makapili, may manggago, may mga negosyanteng ulul. Halo-halo eh. Makapili, no? Sinabi ko na, may mga kriminal, may mga abusadong politiko. Hanip eh. Paulit-ulit lang eh. Do you think mababago? Mag-people power ngayon? Palit tayo? Magbabago? Depende. Kung magre-reboot tayo, may pag-asang mabago. Pero kung hindi natin iniisip na ang talagang buto ng problema, ang pinagmulan, ang ugat ng problema ay nanggaling sa upbringing natin, na dapat isang tabi natin lahat ng impluensya ng nakaraan at tahakin natin ang isang landas na naniniwala tayo sa sarili natin bilang Pilipino. Kailangan natin is a Filipino identity, yung cultural mindset that the Filipino is different, that the Filipino deserves something better. Hindi ganito. We deserve a country na ayos sana. Wala. Hanggang hindi tayo nag-iisip, ano ba talaga ang problema? Ano ba talaga ang problema? Sarili natin ang problema. Sarili natin. Sasabihin, hindi naman kaisa. Talaga di magkakaisa, kanya-kanya. Kanya-kanya. Pero, hindi natin pwedeng ipilit yung gusto natin sa gusto ng iba. Pwede siguro mainggit yung iba. Kaya, sa SFGF, nagsimula kami. Nag-chip in kami ng aming mga resources at talent at experience at kung anuman ang pwede naming maging contribution, sinisimulan namin tong aming project na hopefully uunlad yan and then masesecure namin yung mga pamilya namin at matutulungan namin yung mga kababayan na talagang nangangailangan, mga komunidad na nangangailangan. Bakit naging walang yung ganyan trabaho? Bakit naging traidor yung ganyan? Bakit naging masasama? Walang nationalism, hindi makabayan. Bakit ganun? Bakit ganun ang iniisip? Well, anyway, bahala kayo isipin yung gusto ninyo. Basta kami, we're moving forward. We're moving forward. Voluntary ang SFGF at we'll just make ourselves busy into something na worthwhile. Worth the time, worth the effort, worth the money, worth the capital, worth the investment, and worth our future.
nang kundi man kami, mga anak namin, mga magmamana sa amin. At least we did something. Hindi kami naghintay ng milyon na pupunta sa EDSA, Sus Mariosep. Wala naman mag-leader eh. Wala naman eh. Kung yung kayong lahat na gustong mag-leader, tumayo kayo dyan at huwag niyong asahan yung taong bayan. Kayo, sige, magpakamatay kayo dyan. Yun, hindi yung involved taong bayan. Mahirap yun. May imbitasyon nga si Commander Bukay sa FGF nga Supremo Bukay na yung mga senior lumabas sa kalsada mga naka-wheelchair, mga yan. Di ako sang-ayon doon. Kung namatay yan, mamatay yung senior, sagot nyo ba? Daling ko nanay ko ron. Daling ko. Naka 87 years old. Naayon sa gobyerno. Pupunta siya doon, naka-wheelchair. Kung na-heat stroke. Init kaya. Sagot niya yung ospital. Kaya hindi ako sang-ayon. Kasi may mga ano tayo. May mga responsibilidad tayo. When we make decisions, may responsibilidad tayo. Hindi pwede yung ganun. Gaya, may isang kamamatay lang, si Norlin Picache. No? Condolences sa pamilya ni Mama Norlin. Alam niyo si Norlin, nainis ako. Uy, quiet! Nainis ako na bakit na-atake. Alam niyo, nagbigay yun ng 500 pesos sa... 2 bigay yun Nagpadala yun 500 pesos 250. Tinatanong nga niya kung, Sir, kamusta na ba yung piso project ninyo? Nagpadala ako. Kung magkakaproblema lang doon, kung alam ko lang yun, hindi ko na lang sana pinadala doon sa kumokolekta, diniretso ko sa inyo. Yun yung sabi. Yung ipapadala niya, pangbili na lang niya ng gamot na maintenance O siya, nakakainis talaga yun. Tapos nun So, okay lang ako sa SFGF. Natulungan namin si Norlin Picache, rest in peace. May God be with you. Tapos nun, natulungan namin kahit papano. Napadala namin ng konting amount. Pero hindi na rin hindi na rin pwede kasi nagkaroon ng complications Now I hope na sa meet and greet, Melody, na yung anak niya ang isa, I hope na makapunta ka at magkakilala tayo. And meron kang we have chipped in, meron kang 15 shares, that's 15,000 worth, 15 shares from SFGF na cooperative na makasama ka, and then kung ano man yung kahihinatnan niyan, meron kang share sa cooperative natin. If it will be worth millions one day, in the next 5 years siguro, at least yun na yung naiambag namin sa mabait mong nanay. Alam ko hindi sapat yun pero napag-usapan namin sa grupo na kahit papano mapasaya namin si mami mo